Alamin po natin ang magigilagay ng panahon. Upang bigyan tayo ng ideya sa mga dapat asahan sa ating weather ngayong Monday, makakasama nga po natin si Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran. Good morning po, Mr. Duran. Good morning, Harry, at sa lahat ng ating televiewers. Alright, Mr. Duran, bahagyang bumaba yung diffuse tail of a cold front dahil bukod sa Northern Luzon, ay umabot na rin ito sa Central Luzon. Maapektuhan din po ba ang Metro Manila ng nasabing weather system? Tama ka dyan, Harry. So ngayon, yung diffuse tail end of cold front ay nakaka-apekto pa rin dito po sa may Northern at Central Luzon. At saka yung ITCC ay nandito naman nakaka-apekto sa may Southern Mindanao. At dahil po dito, ang regions po ng Ilocos, Cordillera, kasama na rin po ang Cagayan Valley, pati ang probinsya po ng Aurora at Quezon, at ang rehiyon na rin po ng Mimaropa ay makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkidlat pagkulog. Pati na rin po dito sa may Soc-Sargen at Zamboanga Peninsula ay makakaranas din po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan o pagkidlat pagkulog. Samantalang dito po sa Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagya hanggang sa kung minsan ay maulap na may mga pulupulong pagulan o pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na po dito po sa may kanlurang bahagi po ng ating bansa. Mr. Duran, napag-uusapan po natin yung diffuse tail end of a cold front. Ano nga po ba yung sanhi ng pagbaba nito? Yung pong tinatawag nating southern migration po ng diffuse tail end of cold front, usually ito po ay nagmo-move pa eastward. At dahil po yung tinatawag nating low pressure area or yung mother low, na kung saan nakakabit po itong yung boundary ng diffuse tail end, ay nagmamigrate pa eastward yung low pressure area, kung kaya't yung diffuse tail end ay lumalayo or though nagsa-southward ng path ng movement ng diffuse. Alright. So dahil nakadikit nga po siya sa low pressure area, sumasama rin siya sa paggalaw nito. Alright? Magandang kaalaman po yan ngayong umaga. Mr. Duran, kung mapapansin po, no, hindi na po mataas yung mga temperaturang naitatala natin. Meaning po ba, lumalamig yung panahon. However, dumadalas din po yung thunderstorm occurrences natin. Di ba nga po ang thunderstorm ay nabubuo dahil sa init? May direct correlation po ba ang temperature at thunderstorm formation? Yung pong correlation ang tinatawag natin ay kung meron silang direct na correlation, ay meron po. Dahil po kapag may mainit na temperatura, nagkakaroon po tayo ng mga evaporation, na kung saan itong mga evaporation ng tubig ay nagkakaroon po tayo ng formation ng cloud. Ngayon ko kapag unstable yung ating atmosphere, ay nagpe-permit po or nagiging conducive para po magkaroon tayo ng mga thunderstorm clouds, and eventually po nagkakaroon tayo ng mga pagulan. Alright, having said that, Mr. Duran, papasok na po ba tayo sa panahon ng tagulan? Yan po yung pinakaabangang kasagutan ng lahat mula sa Pag-asa So sa ngayon po, yung kung mapapansin natin, nagiging madalas na po yung ating mga thunderstorms. Ito po yung mga precursory signs na kung saan malapit na po yung ating mga tag-ulan. So kung mapapansin natin, kahit po minsan ay umaga, nagkakaroon na tayo ng mga pag-ulan, yan po yung mga precursory signs o nagiging malimit na po na magkakaroon tayo ng mga pag-ulan na eventually nagkakaroon na tayo ng onset ng ating onset ng mga pag-ulan po. Alright mga kababayan, precursor signs po yan. Wala pa po tayo sa panahon ng tag-ulan. And last few reminders na lang po, Mr. Duran, para sa ating mga tagapanood. Yes, salamat Harry, at yung pong paalala pa rin natin sa ating mga kababayan na dapat po ay lagi pa rin po tayo maging handa na magdala po tayo ng payong. Uminit man yan o umulan, lagi po tayong handa na magdala po tayo ng pananggalang sa ulan. Alright, maraming salamat po. Mga kababayan, nakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran.